8 taon na kaming nagsasama at sa 8 taong yun ay hindi ko malang naramdaman na importante ako. Ang hirap kapag may asawa na mataas ang standards. Yung perpekto, ako'y isang housewife lang. 4 years grad ako. Ilang beses nang sumubok sa karir pero walang nangyari. Ngayon ay tindera ako ng sari-sari store namin at nag-aalaga ng 2 naming anak. Ang asawa ko ay mayroong stable na trabaho sa gobyerno. May magandang trabaho, malaki ang kita, maraming awards at accomplishments. Sumasama talaga yung loob ko sa kanya kapag napapagbitaw siya ng salita na tanga daw ako at totoo lang, gustong gusto kong mag-work para hindi ako palamunin or pabigat. Kaso walang magbabantay sa 2 kong anak at ayoko namang basta magtiwala sa ibang tao. Lalo na't pagdating sa mga anak ko. Ang kamag-anak ko naman ay malayo sa amin. Lahat na yata ng masasakit na salita ay narinig ko na. At kapag nagre-reason ako, lalong lumalaki yung gusot. Sa tagal ng pagsasama namin, minsan nandun pa rin yung parang naaasiwa ako. Yung hindi ko ma-open sa kanya yung mga gusto kong sabihin. Madalas sa text ko lang sinasabi sa kanya kasi natatakot ako na baka magalit siya kapag magkasama kami. Or takot ako kasi baka hindi niya magustuhan kung ano man yung ideya ko. Aaminin ko na wala ako sa kalingkingan ng dati niyang karelasyon. Maganda yung trabaho, stable, marami pang pera. Lahat naman ng gusto ko ay naibibigay ng asawa ko. Siguro yun ang sukatan niya kung bakit nasasabi niya akong tanga at walang kwenta. Aminado naman ako sa sarili ko na nagkakamali ako. Pero sapat ba para mapagsabihan ako ng ganun? Yung asawa ko, responsable naman. Hindi na kailangan pang sabihin ang dapat at kailangan namin. Binibigay naman niya yung mga gusto ko. Pero kapag nagkakamali ako, tanga na ako at walang kwenta sa paningin niya. Minsan napapaisip ako kung mahalaga pa ba ako or naaawa na lang siya sa akin. Kaya siya nandyan at nag-i-stay. Minsan pa'y hindi niya maiwasan yung sarili niya na pagalitan ako. At nahihiyari naman ako sa nakakarinig since may tindahan ako. Minsan gusto ko rin namang ipaglaban yung point ko. Kaya lang ang nangyayari kasi lalong humahaba yung diskusyon. Lalong lumalala yung mga masasakit na salitang binibitawan niya. Yung para bang gusto niya sa tuwing magsasalita siya tatango ka na lang at wala kang karapatang magreklamo or magpaliwanag man lang. Minsan nawawalan na rin ako ng ganang asikasuhin siya. Na parang ang tingin niya sa akin ay tau-tauhan, katulong at hindi asawa. Broken family kasi ako at minsan ay pinangarap kong maging perpekto at mapera. Para ako yung mas lamang sa aming dalawa at para hindi na siya nagagalit sa akin. Alam ko, Mamili, na masakit kang magpayo tungkol dito dahil naririnig ko sa mga dati kong napapanood sa'yo. At kaya ako sa'yo humingi ng payo dahil alam kong mapapayuhan mo ako. At alam kong wala ka ring sinasanto sa mga sender mo. Maraming salamat po at sana'y mapili nyo ang kwento ko. From our letter sender, Katrina ng Cebu City. Unang-una, hindi siya perpekto ha kasi ginaganyan ka niya. At sa pagkakaalam ko, ang taong may mataas na pinag-aralan ay hindi dapat kumilos ng parang nasa pedestal na. Nasaan ang respeto niya sa'yo bilang babae? Ang salitang respeto kasi minsan talaga nagsisimula yan sa atin. Kung may standards ang ibang tao, dapat meron din tayo. Sabi mo may magandang trabaho ang asawa mo at nasa gobyerno pa. Dapat magpakasal na muna kayo, respeto na rin sa pagkababae mo, hindi lang dahil sa may pinag-aralan ka. FYI, dapat gamitin mo lang ang kinakasama, hindi asawa kasi magkaibang word yun at hindi kayo kasal. Baka kaya ganyan ang turing niya sa'yo ay hindi ka talaga niya tinuturing na asawa. Hindi partner ang turing niya sa'yo kung ganyan din lang ang sistema nyo. Sa hinaba-haba ng pagsasama nyo, live-in pa rin kayo. Wala kayong patutunguhan kung kahit mag-open up ay hindi mo kaya sa kanya. At anong silbi pat nagsasama kayo? Simulan mo yung pagbabago sa sarili mo at kung ano yung nararapat sa'yo. Baka lang kasi nakikita niya na mababa yung self-esteem mo kaya siya ganun. Lahat ng bagay nagsisimula sa pagmamahal muna sa ating sarili. And everything will follow. At eto naman yung real talk advice ng mamilin mo. Siguro magkaroon ka sana ng lakas ng loob na kausapin yung mister mo. Na hindi maganda yung ginagawa niya sa'yo. Baka lang kasi hindi siya aware sa ugali niyang pagiging bossy. Kasi yun yung nakasanayan niya sa opisina. May mga taong ganyan talaga eh. May mga narating lang sa buhay feeling nila hindi na umaapak sa lupa yung mga paa nila. Hindi mo dapat ikahiya na housewife ka lang dahil hindi nila lang yan. Ang hirap kasi sa ibang lalaki porket sila yung naghahanap buhay para sa pamilya, akala nila sobrang taas na nila. Hindi mo utang na loob sa kalibin mo na binubuhay niya kayo dahil in the first place obligasyon niya yun bilang padre de pamilya. Pag tinawag ka ulit na at tanga, matalino ka pala ba't pumatol ka sa akin? Anong tawag sa'yo matalinong